eto mga kababayan, yung lumalabas na fake news na di umano, yung mga retired general daw na pumunta doon sa rally mga kababayan, tinanggalan daw ng pensyon. Actually mga kababayan, dapat bago kayo magbigay rin ng saloobin nyo regarding dyan, pinag-aaralan nyo muna, especially yung mga bobon DDS, yan mga bobon DDS na yan, wala naman wala naman matinong sasabihin yan. Mga kababayan, yan mga yan, basta maibalita lang nila, maikalat lang nila, kahit fake news yan, ikakalat nila yan. Tandaan nyo po mga kababayan, may proseso po. Okay? May proseso po yan. Kung ikaw ay lumabag sa ligang batas, kung ikaw ay lumabag sa iyong, 'di ba? Sa iyong tawag dito, limitasyon. Okay? May limitation kasi yan mga kababayan. Yung limitasyon na yan, lumampas ka dyan, okay? Kasi pinapayagan naman na mag-rally, okay? Pero kung may nilabag ka na against, okay, sa sandatahang hukbo ng Pilipinas, mga kababayan, sa AFP man yan, sa PNP man yan, may due process pa rin yan mga kababayan. Hindi yan basta-basta tatanggalin yung mo, 'di ba, pension mo, pinaghirapan mo yan bakit? 'Di ba, bigla-biglang tatanggalin. May proseso po yan, may procedure po yan mga kababayan. Okay? Malinaw po yan. Eto nga, nagsalita rin ng papakinggan natin mga kababayan. Nagsalita rin po itong sa AFP, okay? Spokesperson po ng AFP. Eto, papakinggan natin mga kababayan. Eto kasi kayo mga DDS, wala talaga sa katinuan yan Eto, pakinggan natin Based on rules, ma'am, based on your rules, kapag retired na ang isang opisyal, pwede pa bang habulin ng court martial? Civilian nga po yung category nila. So, hindi na But ito nga pong sabi natin, since nag-receive po sila ng pension, pag-aaralan po natin kung how this will fall into play. Diba? Pag-aaralan pa po mga kababayan. So meaning, hindi po tinanggal. Pag-aaralan pa kung meron ngang nilabag or meron pang aabuso, okay? Yun po yun mga kababayan, hindi basta-basta na lang, 'di ba? Tatanggalan ng pension, 'di ba? Hindi po ganoon 'yon. Ito pa. So pwede silang mawalan ng pension, ganoon po ba 'yon? If the legal channels determines that this is so, then we will follow. If the legal, may legal process kasi yan sinasabi natin. Pero kayong mga bobo na DDS, pakalat kayo ng pakalat ng fake news. May mga naniniwala namang kapwa nyo DDS na tanga rin, 'di ba? Na syunga-syunga rin, na bigla-biglang maniniwala at i-share din yung mga 'di ba? Yung mga kabobohan nila. For the views lang, magka-views lang, 'di ba? Naknantokwa, hindi mababago ng fake news ang buhay nyo. Tandaan nyo 'yan, mga kababayan. Hindi mababago ng fake news ang buhay nyo. Ito pa. Meron po ba kayong message sa mga retired na sabi ni Colonel Trinidad Admiral nagpapakalat ng fake news? Ano po bang pinapakalat ng fake news ng mga retired? And may mapapangalanan po ba kayo na retired na nagpapakalat? Yung mga pangalan, I think is obvious, nakikita nyo naman sa social media na ito naman ay open to the public, yung mga pinopost nila. Ang importante dito, yung totoo lamang. Totoo, yun dapat maging totoo. Hindi yung puro fake news lang. Basta nga maka-fake news lang 'di ba? Ang babanggitin natin. And wag nating haluan ng malis, wag nating haluan ng konting double meaning yung ating mga mensahe. Correct. Yan AFP na po mismo nagsabi mga kababayan na fake news po yung mga pinapakalat, 'di ba? Umalma na sila kasi hindi naman totoo na ang taong bayan ay malilito, ang kasundaluhan ay malilito. Kailangan ang message natin very clear kung saan talaga tayo. Tama, 'di ba? Tama. Kung ang problema ay corruption, ang sagot doon ay higpitan ang project management, hindi umaklas ang militar. Kasi mga kababayan,
ginagawa nilang propaganda yan para magalit ang taong bayan kay Pangulong PBBM. Okay? Dahil nga po, isa lang ang gusto nila pabaksakin ang administrasyong ito. Oo, yung mga yan, komunista na yan Okay, hindi na po yan laban sa korupsyon. Yan po ay pagpapabaksak na sa totoong gobyerno. Diba? Kung tutuusin nga mga kababayan, 'di ba? Kaya yan na kung tutuusin na ito halos wala nang kakampi ang ating mahal na pangulo Kasi kinalaban na niya Ultimo yung mga kalyado niya, kinalaban na po niya dito sa korupsyon na ito na nagaganap magmula way back before pa. Up to now, inireveal na po ng ating mahal na Pangulo yan. Diba? Siya po ang totoong lumaban sa korupsyon. Kaya itong mga nadadawit sa flood control at sa iba pang graft and corruption, okay? Dito sa mga plunder cases na ito, yan pong mga yan, mga kababayan, yan po yung mga kalaban. Yan po, mga kababayan, yung gustong magpabaksa kay PBBM dahil nabisto na natin sila Binisto na sila ni PBBM, 'di ba? So malinaw na malinaw 'yan mga kababayan. Hindi po totoo yung mga kumakalat, okay, na balita. Na di umano ay itong PNP mga retired na kasundaluhan ay tinanggalan po ng tawag dito ng pension. Mali po, okay? At fake news po yan. Okay, tandaan nyo yan. Nako, manggagalaiti na naman mga DDS dito. Dahil nagtre-trending na naman po. Nagtre-trending na naman sa social media. Dahil marami po ang nag-share nito, mga kababayan. Yan nakikita nyo dyan. Ayan, yan mismo. Ang dami po nag-share na mga kababayan natin Pilipino na natutuwa sa agarang aksyon at totoong malasakit ng ating mahal na Pangulo sa mga nasalanta ng lindol dyan sa Davao, dyan sa Cebu. Okay? Dahil ang ating mahal na Pangulo po, mga kababayan, sinigurado po ng ating mahal na Pangulo ito pong mga materyales. Ito pong mga materyales na ginamit dito po sa pabahay. Para sa lindol victim sa Cebu. Okay? Kaya salamat sa ating mahal na Pangulo kasi 'di ba? Meron tamang trabaho na nangyayari. Meron tamang serbisyong binibigay ang ating gobyerno, 'di ba? Para sa ating mga kababayan na nasalanta para makapagsimula ng panibagong bukas, 'di ba? Kaya nang gagalaite ang mga DDS Diba? Kasi si Lustay, wala Wala nagawa. Mungkatin nyo, diba? Mungkatin nyo. Meron siyang budget, OBP budget. Kahit na ilang milyon pa yan, mga kababayan, milyon pa rin yan. Para sa taong bayan pa rin yan. Na supposed to be dapat ilagay mo, diba? Ibigay mo, ibalik mo sa taong bayan. Buti pa nga ang ating mahal na Pangulo. Alam na alam niya. Siya mismo ang nagsabi, huwag kayong magpasalamat. Uulitin ko, huwag kayong magpasalamat dahil pera nyo yan, sa inyo yan, binabalik lang natin. Di ba? Yan ang tunay na leader. Yan ang tunay na may prinsipyo at paninindigan at tunay na malasakit sa sambayan ng Pilipino. Di ba? Hindi kagaya ng dating administrasyon. Di ba? Tinanggal lahat, mga kababayan. Pinalit yung mga pinalit yung mga kurap. Pinalit para mapagtakpan yung mga katarantaduhan palang gagawin nila at magpayaman, di ba? Kaya nga sabi niya, di ba, huwag kayong ipokrito, tayo lahat magnanakaw. Ikaw lang yun. Di ba? Nandamay pa no? Maayong buntag. Good morning sa inyo lahat. We are back here. Binalikan namin yung hospital, itong isang tent city at saka isa pa to. Para inspeksyonin kung na-deliver na natin yung mga pangangailangan ng mga naging biktima na displaced, yung mga nawalan ng tahanan nung nakaraang lindol. Kaya kami nandito at maganda naman makita na malaki ang progreso
malaking itinulong ng Red Cross. Kaya nandito yung ating chairman, the former Senator Dick Gordon. At kung makita ninyo, maraming tent dito galing talaga sa Red Cross, pati yung mga relief goods nang galing sa Red Cross. Ang bilis. After one day, nandito na si chairman eh. Kaya naunahon ko lang ng one day. When you have a good leader, the people will move fast. Talaga naman. So, I'm happy to report na meron na talaga lahat na nasiraan ng bahay ay meron ng tinitirahan kahit na tent lang muna. Kung makita ninyo dun sa yung dinaanan natin tent city, pinapalitan na natin yung tent at dinalagay na natin yung mas maganda, mas matibay na housing para sa ating tinatawag na modular shelter na ating bagong binibigay pagka nagkakaganito. Kaya ako ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga first responder, lahat ng ating mga volunteer, pati na yung mga agencies of government at maganda naman ang naging response. Siguro hindi naman tayo mapapahiya sa tao na sabi natin basta't may pangangailangan nandyan ang pamahalaan. Kaya hindi pa naman kagaya ng nasabi ko nung last time ako nandito, hindi ito naman minsanan lang, patuloy pa ito kung ano pa ang pangangailangan. Pati may magandang idea ang ginawa yung Red Cross, naglagay ng swimming pool para sa bata. Parang maliit lang na bagay, pero hindi dahil ang mga bata kahit papano talagang nayanig ang isip nila dahil sa lindol, tapos nawalan ng bahay, tapos lumipat dito. At least nakita mo, tumatawa na naman, nagsisigaw. Malaking bagay yan para sa mental health ng ating mga kabataan. And you can tell that Red Cross talaga sanay na sanay sa ganitong klaseng trabaho. At iniisip pa lang namin, nagawa na nila. Kaya maraming salamat sa Red Cross, maraming salamat Chairman Dick. So, ganun ang situation report namin dito ngayon. Maayos, lahat ng tao na naging biktima ay meron ng sinisilungan, meron silang kinakain, meron silang kinukuhanan ng tubig, meron silang ginagamit na toilet facilities na maayos, at lahat pa ng kung ano pa ang pangangailangan going forward ay nakapagbigay na rin tayo pati ng cash assistance. Cash assistance at saka yung construction materials. Nagbigay na ng construction materials pati ang DSW, ang DSUD. Ang DSUD ang nagbigay ng construction material para masimulan na ng ating mga kababayan na mag-reconstruct ng kanilang mga bahay, yung mga sira muna. Yung mga nawala talaga na bahay, yung papalikan natin. But for now, I think okay naman tayo. We will keep working to make sure everybody's okay, everybody's healthy, everybody has what they need. Thank you very much. Thank you.